Tabarakalladhi biyadihil mulku wa huwa ala kulli shayin qadir. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Huwa alladhi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayamin thumma stawa ilal ars. Thumma stawa 'alal ars. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. So, alhamdulillah, pagpapatuloy natin ang pag-aaral patungkol sa siyensya sa banal na Quran. Dakuhan natin sa araw na ito ang pagkalika ng gabi at araw. Mayroong mahalagang benepisyo o kapakinabangan dito. Bakit ito nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala? At ang tao, ito ay natutulog paggabi. Kailangan itong gumagalaw. Aalamin natin kung bakit kailangan gumalaw because of the dalilin Quran. Ang taong natutulog kailangan gumalaw. At kapag hindi gumalaw, aalamin natin kung anong resulta at anong dalil sa banal na Quran. At ano ang gising sa isang taong natutulog na isang bagay sa kanyang buong katawan ay mayroong gising sa kanya. So ito ang ating magiging paksa sa araw na ito. Ang lahat ng ito ay manggagaling mula sa banal na Quran na hindi mo ito masusumpungan sa ibang mga katuruan o ibang aklat maliban sa banal na Quran at saka lamang nila nabasa at iniresearch na nito at napatunayang totoo. Unahin natin ang Allah subhanahu wa ta'ala ang lumikha ng gabi at araw o maghapon. Walang ibang lumikha nito maliban ng Allah subhanahu wa ta'ala. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In chapter 21, verse 33. Wa huwa alladhi khalaqal layla wan nahar. At siya ang nag-iisa, He is the one who created ng gabi at ng araw. Napakalinaw. Siya ang nag-iisa, meaning ang Allah subhanahu wa ta'ala ang naglikha ng gabi, paggabi madilim, at araw o maghapon maliwanag. Ang pagkalikhang ito ay nilikha lamang ng manlilikha na si Allah subhanahu wa ta'ala at wala sa sinuman sa mga sinasamba ng tao maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala ang lumikha nito. At wala ditong kasama ang Allah subhanahu wa ta'ala na lumikha nito. Lahat ng linikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, wala siyang kasamang lumikha. Siya ang tanging nag-iisang na lumikha ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya naman, bilang Muslim, ang trabaho natin dito ay siya alay palakasin ang ating iman, pananalig, paniniwala sa aklat ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ipinapakita dito na walang karapatan na sambahin ang mga linikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, kundi ang manlilikha lamang ang nararapat sambahin. Bilang isang Muslim, tayo ay nararapat na naniniwala ng walang duda at pag-alinlangan dito at buo at ganap ang ating paniniwala na ang manlilikha lamang ang dapat nating sambahin si Allah subhanahu wa ta'ala. Alam natin noon ang kalawakan, iba na ngayon. Ito ay sukdulang madilim. Of course, ikaw ba naman ang nasa kalawakan eh? Ito ang originally noon, wala pang nilikha na subhanahu wa ta'ala, napakadilim nito. Sukdulang kadiliman ang kalawakang ito. So ang Allah subhanahu wa ta'ala ay pinakita na natin sa mga nakaraang lecture, pinag-aralan natin na linikha niya ang lupa, 7 lupa at 7 langit. At lahat ng nasa pagitan nito. In this situation, of course, kapag mayroon kang linikha sa ilalim, sa itaas, dahil ito'y nasa kalawakang madilim, binigyan ito ng Allah subhanahu wa ta'ala ng pinakabubungan. Bubungan. Hindi yung pinaka-general bubong. Alam natin, general bubungan ng lahat ng linikha ay ang trono ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabihin na natin, binigyan niya ito ng silong. 7 silong ito yung langit. Pinakabubong ng lahat ng linikha sa kaluwakan, maliban sa trono, ito munang 7 kalangitan at napakalawak nito. So ilinagay ito ng Allah subhanahu wa ta'ala bilang silungan ng mga linikha. At saka niya binigyan
ng araw. Of course, pag gumawa ka ng bahay, hindi ka maglalagay ng ilaw nang walang bubungan, nang walang silungan, sapagkat ang magiging reflect ng ilaw mo ay hindi magiging ganap ang liwanag. Magiging hindi ganap, hindi sapat ang liwanag kapag ikaw ay naglagay ng ilaw. Tulad ng araw, kung hindi binigyan ng silungan ng Subhanahu wa Ta'ala tulad ng langit, ang mga linika, at lalagay niya lang ang araw, hindi magiging sufficient para ang mga planeta ay magkaroon ng maliwanag na katayuan. That's why, alam natin ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ay sobrang matalino, binigyan niya munang silungan ng lahat ng linika, ang langit, at saka niya binigyan ito ng araw. Upang maging maliwanag na ang original na kadiliman, ang sansinukob, sukdulang dilim, ay nagawa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala bigyang araw at nagliwanag. Sinong naglikha ng liwanag? Ang Allah Subhanahu wa Ta'ala sa ganung paraan. At nakikita natin ang gabi, nawawala ang araw. Dahil ang pag-rotation ng ating mundo, napupunta tayo sa likod ng araw, ang siyang dahilan, nakakaranas ang tao ng pagdilim. That's why, in this situation, ito ang gabi. At binigyan pa rin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ng mga ilaw, tulad ng mga bituin at isang buwan na malaki na napakababa upang magbigay din ng pasamantalang liwanag dito sa kalupaan, halimbawa sa atin. So ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, siya ang naglikha ng itong gabi at ng maghapon o ng araw. At dahil dito, ang mga taong Muslim ay ginagamit nila ang kanilang mga matitinong pag-iisip na alam nilang walang karapat-dapat sambahin at pasalamatan at purihan dakilain maliban sa naglikha sa mga bagay na nakikita natin at mga hindi nakikita. At alam natin, kung walang umaga, meaning walang araw, napaka-imposibleng tumagal ang buhay ng isang nilalang sa mundong ito. Dahil alam natin ang araw ay napakaraming kapakinabangang binibigay sa mga linikha ng Subhanahu wa Ta'ala, especially mga tao. Isa na rito, ang araw ay nagbibigay ito ng energy, aktibo sa ating katawan. Maging tayo ay aktibo, magkaroon ng lakas para makapaghanap buhay tayo. Even na lahat ng mga linikha, mga puno, mga atomo, mga hayop, mga animales, makikita nyo, sa araw umaasa sila ng malaking kapakinabangan. Without sun, it is very possible na tumagal ang buhay ng nilalang dito. Aalamin natin maya-maya, insyaAllah. Pero ang tanong ngayon, bakit nilikha ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang umaga o araw, maliwanag meaning, at ang gabi? Okay? Bakit ito nilikha ng Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ano ang kahusayan sa pagkalikha dito ng Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bago natin simulan ito, nais ko munang malaman ninyo na kung babasain nyo ang Quran, ito lang, malaking knowledge na naman to, bagamat simpleng bagay, kapag nag-aaral ka, malaking knowledge to. Pag binasa nyo ang Quran, palaging nauuna pagdating sa sinasabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, gabi at araw. Hindi nyo mababasa sa Quran na inuna niya ang nahar. Palaging layl, palaging gabi, ang ginuuna niya bago ang umaga o araw o maghapon. Bakit? Dahil ito ang orihinal ng kalawakan, madilim. Kaya palaging inuuna ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa banal na Quran, every time makabasa kayo, ang araw at gabi, palaging nauuna ang gabi na binabanggit ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. O isang pakinabang yan sa atin at isang knowledge na napakalaking kaalaman nito. Can you imagine? Sa Quran pala kapag binabanggit na Allah Subhanahu wa Ta'ala ang gabi at araw, palagi niyang inuuna ang gabi at araw. Bakit? Because gustong ipakita ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ipaalam sa tao, sa mga linikha, especially Muslim, na ang kaorihinal na pinanggalingan ng mga linikha ay madilim. At binigyan niya lamang ito ng liwanag ayon sa kaparaanan, kapangyarihan, katalinuhan na walang hanggan at kahalaman ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Linikha niya ngayon na magkaroon ng liwanag ang madilim na kalagayan ng sansinukob o universal. Ang unang virtues, kahusayan, kung bakit nilikha ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang araw at gabi, ito ay gawing
tanda, aya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga tao, especially o mga jinn, dahil may pananagutan ito sa kabilang buhay, ginawa niya itong tanda sa mga ito upang sila'y bigyan ng madaling pagkakataon na makapanumbalik at sumamba lamang sa naglika sa mga ito kung gagamitin nila ang kanilang mga pangunawa, mga talino na ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sila ay mga ayat. Sila ay mga ayat. Like the saying of Allah subhanahu wa ta'ala in Quran, in chapter, as para sa inyo, chapter 3, 190. Okay? Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layla wan nahar la ayatil liulil albab. La ayatil liulil albab. Katotohanan ang pagkalika sa kalangitan at kalupaan. Langit at lupa, tinapik na natin. Sa susunod, langit, maaaring tapikin ko ang kalangitan. Okay? O ano meron dito sa kalangitan. Inshallah, ito ang susunod ko, ang kalangitan, dahil tapos tayo sa kalupaan. Katotohanan, walang alinlangan, walang duda, ang Allah subhanahu wa ta'ala, nilikha niya ang kalangitan at kalupaan at ang pagpalitan ng gabi at araw. Katiyakan, naririto ang mga tanda, meaning sa mga tao na mayroong mga pangunawa. Okay, another ayah in chapter 10 verse 6, same almost. Inna fi ikhtilafil layla wan nahar wa ma khalaqallahu fis samawati wal ard la ayatil liqaumi yattaqun. Liqaumi yattaqun. Meaning katotohanan ang pagkalika sa gabi at araw at anumang linikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqallahu fis samawati wal ard, at anumang linikha ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kalangitan at sa kalupaan, this is a laayat. Ito ay mga tanda, mga pruweba ng Allah subhanahu wa ta'ala, katibayan na mayroong manlilikha at siya lang ang dapat sambahin sa mga taong liqaumi yattaqun, sa mga taong may pangamba sa kanyang Panginoon o kay Allah subhanahu wa ta'ala. Anong aya? Ang ibig sabihin dito ng subhanahu wa ta'ala, ano bang gustong ipaiwatig? Nilikha niyang gabi at araw, mga aya. Yes, kung papansinin mo ang kalangitan, binanggit niya rin ang kalangitan, kalupaan, sila yung mga tanda. Makikita mo pag tinignan mo ang langit, makikita mo ang buwan, mga bituin, mga meteor na pinag-aaralan nila, na kung saan, doon sa taas, ay napakaraming makikita natin, even na sa baba tayo, ulap, araw. Iyan ay mga tanda na sinasabi ng samantala, linikha niyang langit at pinamulitan niya, binigyan niyang palamuti, ginayakan niya ang unang kalangitan dito para makita natin ang mga tanda ng Allah subhanahu wa ta'ala. That is a sign, that is a aya, upang sa ganun ang tao na mayroong pag-unawa ay madali niyang maintindihan na dapat niyang sambahin yung naglikha dito. That is a sign. Tingnan mo lang ang aya, mga tanda ng Allah subhanahu wa ta'ala. That is a sufficient na ikaw ay sumamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Di ba si Ibrahim alayhis salam, ganun siya? Nakikita niya lang yung mga tanda niya, gusto niya sambahin ng mga to. Pero dahil sa naglalaho, tumitigil siyang sumamba until finally, sinamba niya ang Allah subhanahu wa ta'ala because of the aya, because of the sign. So ito ay mga tanda na kung saan nagbibigay ng tamang pangunawa sa tao, madaling pangunawa na maunawaan niya na mayroon manlilikha na dapat niya sambahin ang lumikha sa mga bagay na ito. Sa kalupaan, makikita natin linikha ang kalupaan, sabi ng subhanahu wa ta'ala, tanda. Bakit? May karagatan, may mga puno, may mga halaman, may mga vegetable, kung ano-anong nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, may mga bundok, tinapik natin yan. That is also aya. Linikha niya langit at lupa, that's aya. Tanda para ang tao'y magabayan sa matuwid na landas. Kahit na walang propeta At sugun darating sa'yo, kung titignan mo mga tandang yan, magte-testify ka, nasasambahin mo ang naglikha niyan Di ba? That is aya. Also, ang pagpalitan ng araw at gabi. Makikita natin yan, mga aya, minsan mahaba ang gabi. Minsan mahaba ang umaga, minsan almost the same. So nakikita natin ang pagsalitan ng kanilang haba at iksi. That is a sign. Sinong gumagawa nun? Ang Allah subhanahu wa ta'ala. Siya lang ang gumawa, siya lang ang lumikha sa bagay na yaan. At ang mga bagay nito, binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay madali lamang sa mga taong mayroong mga pangunawa. Meaning ginagamit nila ang kanilang puso at isipan
na maunawaan nilang mabuti ang mga bagay na ito na linikha ng Allah subhanahu wa ta'ala upang sa ganun ay sambahin niya ang lumikha sa mga tandang ito. Number 2, kung bakit ito nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala ang umaga at araw, gaya ng sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala in chapter 78 verse 1, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ja'alna an-nahara ma'asya. Okay, unahin natin dito yung araw, maghapon. Wa ja'alna nahara ma'asya. Ginawa niya raw ang liwanag. Bakit binigyan niyang liwanag? Of course, dahil sa araw. Para sa ikabubuhay ng tao. O yan ha, linaw. Bakit may liwanag? Para makapamuhay ang tao. Ibig sabihin, paano ka makakapamuhay ng mabuti kung madilim? Di ba? At paano ka makapagtatanim? Kung walang araw, paano tutubo? Maraming magiging kakulangan kung walang araw para sa ikabubuhay ng tao. Paano siya magtatanim, magbubungkal, magpapastol kung wala namang araw? At alam natin, ang gabi hindi nagbibigay ito ng aktibo at lakas sa isang tao, kundi ang araw, ang ibinibigay ng gabi ay panlalata sa katawan ng tao. That's why in this situation, mahalaga ang araw. Linikha niya, natutulong ito para makapamuhay ang tao at magkaroon siyang ikabubuhay ang tao. Maliwanag nga naman Even na maglakbay ka, by vehicle, by way of vehicle, or running, walking, riding, walang problema. Kitang-kita mo ang dinadaanan mo. Ikaw ay komportable sa iyong pangangalakal, paghahanap buhay, paghahanap ng trabaho at pagtatrabaho. Ang lahat ng yan ay nagagampanan ng mahinusay dahil sa araw. Nakapagbubungkal, nakapagtatanim, nakapagpapastol, lahat ng maraming trabaho na lumitaw sa panahon ngayon ay madaling isagawa kung maliwanag. That's why ang araw ay napakalaking biyaya mula kay Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat ito ay linikha niya pala para sa ikabubuhay ng tao, ng nilalang ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi lang tao, hindi lang mga jin, pati ang iba pang nilalang na may buhay na linikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar! So malinaw ang rason, bakit nilikha niya ang liwanag para makapaghanap buhay, para magkaroon ng kabuhayan. Dahil kung walang liwanag, walang araw, imposibleng tumagal ang buhay ng tao at imposibleng makapamuhay ng komportable ang isang tao o makagalaw ng maaliwalas. Imposible yon. Alhamdulillah, kung yung mangisda ka na lamang, may ilaw ka na, nahihirapan ka pa sa gabi. Paano pa kaya kung wala kang ilaw sa gabi? Kung aasa ka lang sa bituin o buwan. Pero kung araw yan, wala kang dadalhin, napakaluwag ng yung paglalakbay sa karagatan, sa dagat, mangingisda ka ng napakagaan at komportableng sitwasyon. Okay. In this situation, ang araw ay napakahalaga na linikha ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa pagbibigay niya ng liwanag. At ito ay nagbibigay ng sigla sa isang katawan. Hindi lang sa atin. Sa lahat ng nabubuhay sa lupa, ang araw ay nagbibigay sigla para sa kanila. Nagbibigay ng aktibo sa ating mga katawan. Okay? Alhamdulillah, meaning binibigyan niya ng magandang kondisyon, malakas na pangangatawan ang mga tao upang mapadali ang pagtatrabaho ng isang tao. Dahil ang araw mismo tumutulong na magkaroon ka ng malakas na pangangatawan, magandang kondisyon, aktibong katawan. Dahil sa araw, nang dahil dito, kahit mabigat ang trabaho, ay nakakayanan ng isang tao. Nakakayanan niya because ang tulong ng araw-araw mula sa tulong ng Allah subhanahu wa ta'ala at sa mga ikabubuhay, alam natin, napakahalaga ng araw para lumaki ang puno, magkaroon ng bunga, ang mga gulay, ang mga prutas, upang ito ay ating maging pagkain. Ang mga damuhan, mga dayami, upang maging pagkain ng mga hayop. At ang mga hayop ay maging pagkain ng mga tao. That is ayat. Bakit tayo sasamba sa mga taong walang kinalalaman o mga linikha sa bagay na ito? Tulad ng ginawa ng ibang tao na sinamba nila ang mga linikha na katulad lamang natin na wala silang ginawa ni katiting sa mga linikha dito ng Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Now, dakuhan naman natin ang gabi. Ang gabi ay nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit? Para bigyan niyang pahinga ang tao. Allahu Akbar. Kaya pala, binabalik niya ang gabi sa tao. Kung nanay sila subhanahu wa ta'ala, pwede niya tayong iharap lang sa liwanag Huwag niya nang paikutin ng mundo
Kaya lang, ang mga bagay na ito ay nasa kaalaman sumantala, kailangan umikot ng mundo para mabuhay ang tao at kailangan magbalik siya sa dilim. Bakit? Upang siya ay bigyan ng pahinga sa pamamagitan ng pagtulog. Dahil kung walang gabi, ang tulog ay hindi magiging mahaba. Kahit puyat ka, ikaw ay security guard, panggabi ka, subukan mong matulog ng araw. Hindi mo makakayanang matulog maghapon. Pero kung titignan mo ang gabi, baka kulang pa sa'yo, padyar na nga, hindi pa makabangon ng isang Muslim. Napakahaba ng tulog mo sa gabi. Kaya ang gabi, ang dilim, binalot ng Allah subhanahu wa ta'ala ang gabi ng kadiliman upang sa ganon ay bigyan niyang pahinga ang tao na siya ay makatulog. At ito ang pinakamahalagang pahinga sa tao. Na linikha ng Allah subhanahu wa ta'ala ang gabi para manumbalik ang tamang persa at lakas mo o buong persa, kailangan makatulog ka. Dahil kapag hindi ka nakatulog, hindi makakabalik ang buong persa ng katawan mo. Kailangan kang matulog. At dahil dito, nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala ang gabi bilang gawin niyang pamamaraan para ang tao'y makapagpahinga sa pamamagitan ng pagtulog, magkaroon siya ng sapat na kapahingahan. In chapter 25 verse 47, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwa alladhi ja'ala lakumul layla libasa, wan nawma subata. Yun, sinabi niyan pareho. At siya ang lumikha, ang Allah subhanahu wa ta'ala, para sa inyo ng gabi bilang pagtakip sa liwanag. Binigyan niya ng gabi, tinakpan niya ang liwanag at pagtulog. Okay? Bilang pagtakip sa liwanag at pagtulog. Sa gabi, meaning may gabi matutulog ka bilang kapahingaan. Ang tulog ang siyang bilang kapahingaan mangyayari sa isang tao. Also, Allah subhanahu wa ta'ala said in chapter 78, verse 9 and 10, وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ subata, at ginawa namin ang pagtulog subata bilang paraan ng pagpapahinga. Okay? وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ libasa, at ginawa namin ng gabi bilang pantakip sa liwanag. Ginawa niyang gumabi talaga, dumilim. Takpan niya ang liwanag upang sa ganun ay ang tao ay makatulog, upang makatulog siyang mahaba at magkaroon siya ng ganap na lakas, ganap na persa, mapanambalik ang kondisyon ng kanyang katawan, mabigyan siya ng magandang muling kalusugan ang tao. Okay? Bakit ba ang tao ay kailangan matulog sa gabi at paano? Una, kailangan niyang matulog dahil hindi maaaring gising palagi araw at gabi ang tao. Abay, mamamatay siya. Hindi po pwede yun kung palaging gising aktibo ang isang tao. Okay. Now, in this situation, kailangan niya talagang makatulog. Hindi ka pwedeng palaging gising. Yung mga taong palaging gising, nakikita yung mga nagdodroga na palaging gising, hindi natutulog because of shabu. Minsan nakakatulog pa rin yan hindi nila malabanan nakakatulog pa rin yan kahit konting idlip. Nakikita nyo, nagiging mapurol ang kanilang mga utak. Epekto yan lang hindi natutulog Madali kang makagawa ng guni-guni. Yung bang para naririnig mo, may nakikita ka kung ano-ano, madaling sumapit sa yan. Mahirap kang magmemorya dahil sa wala kang tulog. At latang-lata at mahina ang iyong katawan, walang kakundi-kondisyon. At higit sa lahat, napakaina ng immune system na napakadali nilang makapitan ng sakit. At napakaraming epekto na kapag ang tao ay hindi ito nakakatulog. Kaya naman, bilang kaalaman, kapangyarihan ng Allah subhanahu wa ta'ala, bilang tanda, ipinakita niya ang tao na lilikha niyang mahina, kailangan siya ay makatulog upang siya ay makapagpahinga. At pagkatapos ng tulog sa mahabang gabi, ay makapanumbalik ang kanyang lakas. Okay? Ano sabi ng subhanahu wa ta'ala? وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ, also in chapter 6:96, وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا. وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا. Meaning at ginawa niya ang gabi bilang pagpapahinga. Paano ang yayari ito? Ang isa kasing nilikha, tao muna. Akala nyo tao lang? Hindi, lahat. Matutulog o magpapahinga yan. Matutulog o either magpahinga. Unahin natin ang tao. Kapag ang tao, kasi kapag nagdilim na, wala nang umaga, wala nang araw, pumasok na ang kadiliman ang gabi, okay? Napag-aralan ng mga siyensya
na nabasa nila sa Quran na ang Quran daw ay nagtuturo na ang gabi ay lilikha para magpahinga ang tao. At sinabi daw ng ang Quran, ang kapahinga, ang mangyayari ay makatulog siya. At na-research na ng mga ito na ito ay tama at tumpak na ang tao kapag gabi nga naman sa ayaw at sa gusto niya, hindi niya malalabanan ang kanyang tulog. Sa isang araw, pwede, sa 2, 3, mahirapan siya. Matutulog at matutulog siya sa ayaw at sa gusto niya. Kaya anila, tama ang Quran na ang gabi kapag gabi ay nakakatulog ng tao. Pero bakit anila? Pinag-aralan nila ngayon kung bakit ang tao ay natutulog kapag madilim na. Napag-aralan nila na itong mga hormones, may mga hormones tayo sa katawan. Itong mga hormones monotony natin sa katawan, kapag nagdilim, lumalabas. Lumalabas, nginim, sumisigla. Lumalabas o sumisigla sa katawan by the will of Allah subhanahu wa ta'ala. Walang gumagawa nito. Maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala, dahil sa gabi, ang mga hormones natin, sisigla. Lalabas, sisigla. Kapag ito ay lumabas sa kanilang pag-aaral, dahil yan sa dilim. Kapag nadilim, automatic yan. Lalabas o sisigla ang hormones ng isang tao. In this situation, kapag ito ay sumigla, lumabas, sumigla ang mga hormones sa katawan ng tao, ang katawan ng tao sa ganito ay mare-reduce ang kanyang physical movement. Dahil, bakit? Nanghihina ka. Manghihina ka kapag ang mga hormones ay tumaas o sumigla sa loob ng katawan ng tao, ito ay manghihina ang iyong katawan. Ginawa yan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sa dilim, manghihina ang iyong katawan. Tatalunin ka ng antok. Walang sigla, walang araw eh. Hindi katulad ng araw, kaya sabi kanina, bibigyan kanya ng sapat na kondisyon, lakas, aktibo. Ang gabi hindi. Ibabaligtad niya yon. Bibigyan kanya ng mahinang pangangatawan. Dahil sa paglabas o pag-angat ng mga hormones, ang isang dahilan, nanghihina, nang lalata tayo at natatalo tayo ng antok sa ayaw sa gusto natin, nang dahil dito tayo ay matutulog. Ito ngayon ang kaparahanan ng gabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na nilikha niya, ang tao ay aantukin, matutulog para siya ay makapagpahinga. At mahaba ang magiging tulog sa gabi kung ikukumpara ito sa umaga. That's why, ito ang dahilan kung bakit tayo natutulog, dahil sa pag-alsa ng mga hormones sa katawan ay nanghihina tayo. Nanghihina ang isang tao. Okay? In this situation, kapag ikaw ay nanghina, ikaw ay matutulog. At ang tulog mo ay napakahaba. Sapat yan. Dahil sa gabi, mahina ka mahina. Dahil ang hormones mo, malakas. Pag nag-uumaga na, of course, babalik na magbaba ang mga hormones, magno-normal, magkakaroon ka ng bagong repair. I-repair niya ang katawan mo ng mga hormones na ito. Kapag bumaba na ito, nag-normal sa katawan mo, i-repair niya ang mga kaayusan ng matatandang cell. Yung butas natin sa balat, i-repair niya yan. Yung mga namatay na cell, matatandang cell, magkakaroon muli ng sigla ang mga ito at makakatanggap ka ng maayos na oxygen nang dahil dito ang iyong katawan ay nanunumbalik sa kaayusan ng pagkaroon ng masigla at malakas na katawan. Because of the pagtulog natin sa gabi. At bakit tayo nakatulog? Dahil sa gabi, dahil ang hormones ito ang pananasamantala para umangat, umalsa, lumakas, nang sa ganun humina ka at matulog ka. At pag ikaw ay sinapit na ng umaga, magkakaroon ka ng paggising, aktibong katawan, magiging maayos na naman, malusog ang iyong katawan, kaya mo na naman muling magtrabaho. Alhamdulillah. Kung ang tao, gaya ng sabi ko, kapag hindi natulog, malaking pinsala ang mangyayari sa kanya. Even na ang kanyang konsentrasyon, magiging mahina kapag ang tao ay hindi ito natutulog. Pero hindi lamang tao ang apektado kapag gabi para magpahinga. Kahit na ang mga animales, ang mga ibon, nakikita nyo, walang alinlangan na natutulog din sila. Dahil nga ang gabi ay nilikha bilang kaparaan ng pagpapahinga. Hindi lang sa tao. Sa mga linikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, either animals o mga ibon. Even na ang mga puno, mga halaman, sila rin ay nagpapahinga. Kapag ang gabi ay pumasok na. Alhamdulillah. Paano mangyayari yon?
Kasi ang araw kapag nandyan, especially halimbawa ang mga puno, mga dami dahon, kapag may gabi, madaling araw, magkakaroon ng ambon, nagkakaroon yung tubig, yung kanilang mga dahon. Okay, mamasa-masa yan. At kapag sumikat ang araw, iluluto niya ito sa kanyang dahon at kakainin niya ito para siya ay maging masigla. Maghapon yun. Dahil ang mga dahong yan, hindi lang doon lang nakakakain, pati ang kanilang pawis. Dahil sa init, pinagpapawisan sila at nailuluto ito ng araw at nagiging pagsilbing pagkain nila ito. They call this photosynthesis. In this situation, pag umaga, dahil mayroon siyang araw, malakas sila. But pagdating ng gabi, paglubog ng araw, ito ang mga pawis nito ay manghihina at mawawala. Nang dahil dito ay manlalata, manlalambot ang puno, kaya makikita nyo bilang tanda ng kanyang pagpapahinga, yung mga dahon nakabagsak. Tanda yan ng kanilang pamamahinga. Also the atom. Can you imagine? Pati atomo. Atomo. Kapag sila ay nakakatanggap ng radiation sa araw, napakapwersa ng mga atomong yan. Napakalakas ng mga atomong yan. Pero kapag lumubog na ang araw, humihina ang mga ito, ang mga atomo, tanda yan ng kanilang pagpapahinga. So meaning lahat ng lilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, kapag sumapit na ang gabi, ang lahat ay nagkakaroon ng tulog at iba naman ay kapahingaan. Okay? So in this situation, kung makatulog tayo bilang paraang pamamahinga, ang dahilan kung bakit ginawa subhanahu wa ta'ala yun, para bigyan tayo muli ng magandang kalugusugan pagkagising natin. Alhamdulillah. So kaya naman napakahalaga na ang tao ay linikha ng subhanahu wa ta'ala may gabi para ito'y makatulog at makapagpahinga. Now we know, bakit niya linikha ang gabi? Para tayo ay magpahinga. Hindi maganap buhay. Linikha niya ang umaga para maganap buhay. Linikha niya ang gabi para magpahinga. Okay? Another case ng natutulog. Kailangan gumagalaw ka. Walang natutulog na hindi gumagalaw. Walang natutulog na hindi gumagalaw. Kaya kapag tumagal kang hindi gumagalaw, magkakaroon ka ng bedsore. Pananakit sa katawan. Pag tumagal, natutulog ang sinasabi ko, hindi naka-hospital. Baka ba hindi damay nyo yung naka-hospital na hindi makagalaw? Tulog muna. Walang taong natutulog na hindi gumagalaw. At walang naggagalaw dito maliban ng Allah subhanahu wa ta'ala. Anong dalil sa Quran na kailangan gumalaw ang tao? Sa Quran in chapter 18 verse 18, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, watasabukum ay kadaw wahum rukudun watukallibukum datal yamini wa datal shimali. Meaning, at inyong napag-akala na sila'y gising, samantalang sila'y natutulog, at aming ibinibilig sila sa kanilang mga bahagi, sa kanilang kanang bahagi at kanilang kaliwang bahagi. Sino sila ang tinutukoy dito ng Allah subhanahu wa ta'ala? Yung pinatulog niya sa cave. Sa ibang report, sabi na 300 years silang natutulog. Sa ibang report, 100 years. Within 100 years, let's say 100 years, ibinibiling sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Meaning, ang Allah subhanahu wa ta'ala may kapangyarihan para bumiling ang isang tao. Okay? So meaning, ang tao, ito ang dalil, ibinibiling ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan na ang tao kailangan gumalaw kapag siya ay natutulog. At ini-research na naman nila ito. Bakit bilanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala na ibinibiling niya ang mga taong natulog na ito 100 taon o 300 taon sa yungib? Ano ba ang kahalagan ng bakit ibiling niya dapat ang tao na natutulog? Pinag-aralan nila ito. Nung mapag-aralan nila na ang tao ay hindi bumibiling sa pagtulog, magkakaroon pala ito ng malaking problema sa kanyang kalusugan. Unang napag-aralan nila ay napakahalaga na nito. Kapag ang isang tao ay hindi gumagalaw, yung kanyang ugat, hindi ka gumagalaw may posibilidad na ito ay maging masikip dahil sa pagkadiin. Nagiging masikip ang ugat at ito ay maaaring magbarado sa katagalang hindi ka gumagalaw. In this situation, yung dugo na nadadala ng nutrition na dapat niyang dalhin doon sa cell
at makatanggap ka ng magandang oxygen, ay hindi makakarating doon sa cell. Dahil bumabara ang ugat, ay hindi makadaan yung dugong nagdadala ng nutrisyon na dadali niya dapat doon sa cell. In this situation, kapag ito ay hindi nakakarating sa cell, ang cell ay maaaring mapinsala o mamatay. In this situation, hindi maaaring makatanggap ng magandang oxygen ito. In this situation, dito maaaring lumitaw ang isang matinding sakit kung saan nakadiin na hindi ka gumagalaw na tinawag nila itong bed sore. Kaya ang taong hindi nakagalaw na 3 oras, 4 oras, anila sa kanilang mga pag-aaral sa pagtulog ng tao, pagkagising niya ay masakit na masakit. Yung isang bahagi na kung saan sa kanyang katawan, yun ang dahilan kung bakit masakit yun dahil sa bed sore sa pagkatulog niyang hindi gumagalaw. Kaya ang natutulog, ibinibiling yan ng Allah subhanahu wa ta'ala para sila ay hindi mapinsala ang physical na katawan. Even na ang hospital na, today, nowadays, because mismo ako naranasan ko, bago namatay ang tiyain ko, sinabi ng doktor sa kanya dahil hindi na siya gumagalaw, comatose. Every 3 hours and 4 hours, ibiling niyo siya. Kung makakayanan niyo siya na iupo niyo siya. Kailangan siyang makagalaw. Bakit? Dahil sa research nilang ito. Diba? Now sa hospital, makikita niyo ngayon, lahat na ng almost na hospital, kapag ang pasyente ay hindi gumagalaw, buhay pa, ipinagtatagilid nila kanan, kaliwa. Kung kayang iupo ko pasamantala, iupo para hindi magkaroon ng bed sore sa kanyang katawan o sakit o matinding sakit sa kanyang katawan. Allahu Akbar. Matagal na ito sa Quran na bago lang nila itong nadidiskubre. Also, ano ba ang isang gising sa isang katawan ng tao? Kapag siya natutulog, nananatili itong gising. Meaning habang buhay itong gising sa kanya, maliban lang kung ito ay bigyan pansamantala ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kapahingan din. Okay? So meaning, mayroon tayong isang bagay sa katawan, gising ito umaga at gabi. Kahit natutulog kang napakahaba, gising siya. Ano kaya ito? Ito ay ang dalil ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, in chapter 18 verse 11, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Allah subhanahu wa ta'ala said, Padarabana alal adanihim fil kahfi sinina adada. Kaya't amin tinakpan ang kanilang mga tenga, pandinig. Okay, pandinig, adanihim. Meaning pandinig, tenga yan. Tinakpan namin ang kanilang mga tenga habang natutulog yan. Okay? Na nagdulot sa kanila ng napakatagal na pagtulog sa loob ng yungib ng maraming taon. Sinina adada. Bakit natulog yung mga taong yun? Sinabi natin 300 years or 100 years? Tinakpan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanilang mga pandinig. Bakit? Para walang madinig. Bakit? Dahil pag may naririnig, magigising ka. That is the dalil na ang isang gising sa katawan ng tao kapag natutulog ay ang tainga. Dahil sa tainga, nagigising tayo. Of course, pag tahimik, nakikita nyo, hindi tayo nagigising, lahat ng tao natutulog. O, di ba? Pero kapag nakarinig ka ng tilaok ng manok, boses ng kapatid mo, nanay mo, nagigising ka dahil palaging gising ang iyong tenga. Ito ang dahilan kung bakit tayo nagigising. Isa sa malinaw na nangyayari at nakikita natin kung bakit ang tenga ay palaging gising kapag ikaw ay tulad ng Muslim, nagsasalayan. Nagseset siya ng alarm clock, oras ng sala. O bakit niya sineset? Alam niyang maririnig yan ng kanyang tenga. At bakit niya alam na maririnig niya ito? Samantalang matutulog siya. Dahil gising ang tenga ng isang tao kapag siya ay natutulog. Ito ang aktibo sa buong buhay ng tao, maliban kung ang Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi niya gawan ng makarinig ang bagay na ito. So ano ang gising sa atin pagtulog? Isang bagay. Ang tainga ng tao, ang palaging gising. Napakatagal na sa Quran na ang tainga ng tao ay gising palagi. Ang dahilan kung bakit nagigising ang tao ay dahil sa tainga. Dahil dito ang mga tao natulog sa yungib 100 years or 300 years, tinakpan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanilang tainga kahit umaga at gabi, walang maririnig. Ang siyang dahilan kung bakit sila nakatulong ng napakahabang panahon dahil walang gumigising, walang naririnig. Dahil yan sa tainga. Kaya ang mga tao
na natutulog, ang tanging gising sa kanila ay ang tainga. Ang dahilan kung bakit din tayo nagigising, by the will of Allah subhanahu wa ta'ala, of course, yung kaluluwa, nakabalik sa atin, but by the will of Allah subhanahu wa ta'ala, because of our tenga, because of our ear, ang pangunahing dahilan kung bakit tayo nagigising. Kapag may narinig ka, babangon ka. Kahit anong narinig mo, maririnig mo, tiyak na magigising ka. Alhamdulillah. So ito ang naging topic natin sa araw na ito from banal na Quran, na sinabi ko kanina, sa banal na Quran nyo lang, malalaman ang mga ito at mababasa at makikita kung meron man ngayon nowadays sa mga aklat, kinopya na lamang yan. At the-research nila na ito ay tama according to Quran. Ang pagkalika ng gabi at araw ay galing kay Allah subhanahu wa ta'ala, ano ang benefits, anong dahilan, ipinaliwanag natin. At sa ganito rin, kailangan ng tao'y bumibiling. Napakatagal na sa banal na Quran na ngayon lang nila naalalaman at pati sa hospital ay inire-recommend ang gawin ito sa mga taong may sakit na hindi nakakagalaw. At ano ang gising sa isang taong natutulog? Ang tainga, ang tanging gising na napakatagal na rin sa banal na Quran. Ang tainga, ang tanging gising sa isang tao upang magkaroon ng dahilan na siya ay gumising pagsapit ng umaga. Of course, marami lang gising, marami ng tao, marami ng maririnig, nagigising na rin ang isang taong natutulog because of the ear. Kapag ginawa yan ng Allah subhanahu wa ta'ala hindi makarinig, hindi ka magigising kapag hindi yan nakarinig. Kaya sometimes, mayroong pagkakataon hindi natin naririnig ang alarm. Sino may gawa nun? Ang Allah subhanahu wa ta'ala, ginawa niyang hindi ka makarinig upang, gaya na sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, bigyan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala sapat na kapahingaan at pinatulog ka ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya kapag kayo nalit sa Fajr, dahil ang araw ay sumikat, natatulog kayo, don't worry, sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, pinatulog ka lang ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa paanong paraan? Hindi kanya ginawang makarinig muna pansamantala para maging sapat ang iyong pahinga, ay tinakpan muna pansamantala ang iyong pandinig upang makatulog ka ng masarap. At pagka ito binuksan na ng Allah subhanahu wa ta'ala, meaning ginawa niya ng makarinig ka, iyan na ang time para ikaw ay bumangon. Allahu Akbar. So inshallah, sa susunod, papaksahin natin ang 7 kalangitan. Na hindi nyo rin ito mababasa sa mga aklat nila na ano ang kalagayan ng 7 kalangitan na mga ito. Insyaallah. Wa akhiru da'watil hamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.